Tila mahilig tayo mga Pinoy sa iba't ibang uri ng kwento. Mapakwentong barbero, kwentong bayan, o kwentong kababalaghan ay kargado tayo dyan. Kwento ng mga nakakatanda na halaw sa tunay na pangyayari, ngunit may konting dinagdag, produkto ng malikot na imahinasyon. Maraming tumatak na mahiwagang kwento hinggil sa mga kilalang gusali sa ating bansa. May tinatawag din tayong padugo, isang ritual na kung saan ipinapatak ang dugo ng manok o baboy sa isang bagong gusali tulad ng bahay, tulay o daanan para magbigay respeto sa mga nilalang na maaaring naninirahan doon. Kaya't ating buklatin ang madilim at nakakakilabot na kwento noong itinayo ang San Juanico Bridge. Dahil ng mga panahong ito ay lumaganap ang mga nawawalang kabataan sa probinsya ng Samar, Leyte. Konektado nga ba ang mga insidenteng ito sa gusaling itinayo? Naglipa na ang mga katanungan sa ating isipan. Mga misteryo at kaguluhang hinahanapan pa rin ng kasagutan. Kaya maging mapagmasid at maging alerto dahil ang ating mundo ay nababalot ng elemento. Bago tayo rumekta sa kababalaghang kwento, ay atin munang alamin ang istorya ng ngayoy, pangalawa sa pinakamahabang tulay sa ibabaw ng tubig. Pumapangalawa sa Cebu, Cordova Bridge, na kamakailan lang ay binuksan sa publiko. Ang San Juanico Bridge ay inumpisahang itayo noong 1969 at agad natapos noong 1973 sa loob lamang ng 4 na taon. Ito'y sa pamamahala ng Marcos administration. Kaagapay noon ang suporta ng Japan para mabuo ang higit 2 kilometers na tulay. Dati itong tinawag na Marcos Bridge bilang isa sa bigating proyekto ng former president. Tinawag rin itong The Bridge of Love dahil ito ay dinedicate sa nooy First Lady Imelda Marcos na kilala bilang The Rose of Tacloban. Kumbaga nagsilbing birthday gift ito nang ginanap ang groundbreaking ceremony sa mismong araw ng kapanganakan ng ginang. Higit kumulang $22 million ang inabot ng nasabing proyekto o 154 million pesos sa mga panahong iyon. Kaya tinawag itong San Juanico Bridge dahil tinatawid nito ang San Juanico Strait na nasa paanan ng tulay. Kinonekta ng tulay ang probinsya ng Leyte at Samar. Sa aerial view nga nito ay may dalawang letra na mabubuo. Letter L, ang parteng malapit sa Leyte, at letter S naman sa bahaging Samar. Sobrang nakatulong ang nasabing tulay sa paglago ng ekonomiya ng dalawang probinsya noon. Bago simulang ipatayo ay kumonsulta raw muna ang isang babaeng nangangasiwa sa proyekto sa isang manghuhula. Dahil sa mga panahong iyon ay maraming naniniwala sa mga ganoong paniniwala kumpara ngayon. At alam nyo ba kung ano ang payo ng manghuhula sa babaeng nag-supervise sa proyekto? Ayon sa kwento ay sinabi ng fortune teller na hindi raw matatapos ang tulay kung hindi mag-aalay ng dugo. Oo, dugo. Pero hindi ng manok, hindi ng baboy, at lalong hindi ng kambing, kundi dugo ng mga bata. Who in the right mind ang magbibigay ng payo at involve ang buhay ng mga kabataan? Ayon sa kwento, ay walang pruweba na sinunod ng babae ang nasabing payo ng manghuhula. Ngunit sa mga panahong ito ay napaka-coincidental raw dahil dumarami ang mga nawawalang bata sa probinsya ng Leyte at Samar habang sinasagawa ang tulay. Lalo na noong 1970 hanggang 1971, sa mga taong nasa kalagitnaan ng proyekto ay di umano'y talamak ang kidnapping. Walang pruweba, walang ebidensya na nag-uugnay, ngunit hindi maiwasan ng mga taong naninirahan sa dalawang probinsya na magkaroon ng sariling bersyon ng kwento. Gutom na malaman ng katotohanan sa likod ng mga nawawalang paslit. Ayon pa sa kwento ay maaaring inalay ang dugo ng mga batang nawawala o ginawang Dominic ritual. Nang matapos daw ang sinasagawang tulay ay doon lamang natigil ang mga insidente ng kidnapping. Interesting, di ba? Maaaring may tanong kayo hinggil sa payo ng manghuhula na kung bakit mga bata ang dapat ialay at hindi mga hayop
gaya ng mga nakasanayang tradisyon ng mga Pilipino. Yun ay dahil raw inosente at malinis ang puso at budhi ng mga batang paslit. Pagkatapos daw makuha ang dugo ay tinatapon na lamang sa tubig o di kaya inihalo ang katawan ng biktima sa simento para mas tumibay ang sangkap o materyales sa gusali at para na rin walang ebidensya. Ayon pa sa isang bersyon ng kwento ay nasaksihan di umano ito ng diwata roon. Dahil paniniwala ng mga Pinoy ay may entidad sa paligid-ligid gaya ng mga puno, ilog at iba pang likas na yaman. Dagdag pa sa kwento ay isinumpa raw ng diwata ang babae at nagkaroon ng kaliskis ang mga binti, kaya laging nagsusuot ng mahabang kasuotan gaya ng saya at bestida. Madalas di umanong maligo dahil malansa raw ang amoy na nagmula rito. Medyo tipikal ngunit interesante ang nasabing kwento. At kilala nyo ba kung sino ang tinutukoy na babaeng nangangasiwa ng proyekto? Base sa isang bersyon ng kwento ay mismong si Imelda Marcos di umano ang nangangasiwa. On the other side, maaaring nabuo ang kwento bilang panakot sa mga batang matitigas ang ulo at ayaw umuwi ng maaga. O maraming ginawa ang kwento para siraan ang pamilyang Marcos sa panahong sila ang namamahala. Sa kasalukuyan ay nananatiling matibay at nadadaanan pa rin ang San Juanico Bridge. Tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo nito sa mga tao at maraming negosyo ang nakikinabang. Kahit nga dinaanan ng bagyo, Yolanda bilang pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan ay hindi ito natinag. Kahit nagkaroon ito ng pinsala sa kasagsagan ng dilubyo, ang tulay ay nagsilbing koneksyon para agad mabisita ng mga taga-Samar ang kanilang mga mahal sa buhay na naipit sa Tacloban City. At noong February 2014 ay may nai-report na nawawalang electrical wiring sa tulay na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 30 to 35,000 pesos. Ilang gabi ring walang ilaw ang tulay noon at hindi pa rin natukoy hanggang ngayon ang mga salarin sa nasabing nakawan. Nagsilbi pa rin itong main gateway ng Eastern Visayas. Nakakapang-akit rin ito ng mga dayuhan, hindi lang sa Pinas kundi pati na rin sa buong mundo dahil sa magandang tanawin dito. Sang-ayon ka ba sa kwento na kaya nananatiling matibay kahit 49 years nang nakatayo ay dahil sa sinasabing ritual na nangyari? O sadyang gawa-gawa lang ang kwento, produkto ng malikot na imahinasyon ng mga Pilipino? Kaya sa mundong nababalot ng hiwaga at misteryo, alamin ang mga nangyayari at pakiramdaman ng paligid na pinamumugaran ng mga